wala po siyang lisensya para po mag-possess ng ganong uri ng firearm, sir. Wala pwede magsakla rito. Tama po. Talo ko eh. Pag nakainom po ay medyo sumasablay po. So, in other words ka, pag nakainom na, sinasapian na siya ng satanas. Pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan. Hindi ko maintindihan, nasa Iran tayo, nasa lugar na Syria ata. Pilipinas ba yun? Ang inyo pong nakikita ngayon, actual po na video. Ayan, nagpapaputok. Ito po yung inuulit natin para makita ng mga otoridad. Kung sakaling natutulog sa pansitan. Aha, para magising yung mga PNP dyan. NBI. Sige pa. Sige, tira. Oho. Laksan nyo para medyo marinig naman. Ito yung actual na video to. Oh, may CCTV. Sige. Doon tataas sa kanila! Sa kanila! Doon tataas sa kanila! Nakita niyo po, AK-47, caliber 45 ang hawak po ng tarantula. Kala siguro nito matitinag ka. Ngayon nasa bitag ka, nasa listahan ka ng bitag, yari ka ngayon. Ito yung ginagawa niya sa Kawit, Cavite. Po, assault weapon na po yan. AK-47 po ang tawag niyan. Titingnan po natin kung mayroon tong license at makita tong hinayupak na to. Nakakainit ng dugo. Sa barangay Tabon 3, Kawit, Cavite. Ano pong nakakarating po sa inyo? Ito po sa ginagawa nitong kolokoy na to na inarereklamong si Manny Ortega raw, Kap. Ano pong pagkatao nito? At imposible naman, Kap, yung mga tao parang nasa sini, takot na takot. Eh lalo na ngayon, digital na tayo, madaling magsumbong sa palasyo, sa PNP, sa bitag. Ano pang istorya dito, Kap? Well, nga po, Sir Ben, yung video po nyo na ipakita nyo is, ano po, bali, July 23 or 24. Doon lang ho namin nakita. Pero yung pong pangyayari niyan, nangyari pa ho noong May 14. Manny Ortega po ay residente namin sa Tabon 3. Let's get it straight. Doon niya ginawa yung pagpapaputok sa Tabon 1, ibang kapitan doon. Doon insidente, doon siya naghasik ng laging pagpapaputok, indiscriminate firing ng AK-47. In full view, nakita siya sa CCTV. Pero residente niyo siya sa Barangay 3, tama? Sa Tabon 3, tama? Opo. Alright. Kilala mo ba itong si Itong si Manny Ortega? Kilala ko po yan. Kilala mo? Kilala ko po, oo. Ano pong masasabi ninyo dito? Anong pagkatao nito? Sa pagkatao po niyan, kasi yan po, minsan nalalapit... Sa pagkatao niya, Kap, matinong tao, barambadong tao, siraulong tao, medyo may sapak na tao. Pag nakainom po, medyo sumasablay po. So, in other words, Kap, pag nakainom na, sinasapian na siya ng satanas. Siguro. Delikado ka, Kap, kasi kaya pala, Kap, pag nakainom, baka naman sabi ng iba, tinataboy mo sa iba, wag dito. So, hindi kayo nag-usap na kayo. Sakaling gusto mong magwala, doon ka, wag dito. Hindi naman kaya, Kap. Pakisabi, Kap, dyan sa taong yan, bibisitahin ko siya, ilabas niya lahat ng armas niya. Darating ako dyan at mag-uusap kami sa barangay ninyo kasi gusto ko lang siya makilala. Kung gusto niya ako makilala, balita ako may mga kapit daw to sa Malacanang, Kap. Totoo ba, Kap? Pangalan ko po yung isa sa anak niya. Isang sa anak niya, Kap, sekretary daw sa Malacanang. Take note sa Malacanang. Okay. Tama. Employee po sa PSG. Employee sa PSG, Presidential Security Group. Okay. So ngayon, kung nakikinig po kayo sa Malacanang, sa PSG, may empleyado raw anak nito, baka naman hinaram yung AK-47 yun sa PSG. Dinalan tong kolokoy na tong si Manny Ortega. Parang close kayo, Kap, as in, dikit. Hindi po, kasi po yung anak niya parang nalapit ako, hingi may tulong doon sa pagpapa-opera ng misis ko. Okay, Kap. Sinisiguro po namin, kung nakikinig si Manny Ortega, maipot ka na sa karsunsilyo, maihi ka na sa karsunsilyo mo. That we will promise yung residente na matanggalan to ng kanyang baril, makumpis ka, at kung sakali, he will be given that kind of a summon and warning if indeed, gagawa na po kami na siguro dito at this point in time to make sure that pag hindi niya sinurrender yung baril niya, then I think we can work with some other law enforcement agencies.
And Yes. to effect yung sinasabing search warrant, paglabag na po sa batas yan eh. Sir, nakapag-apply po kami, sir, ng search warrant patungkol po doon sa subject po natin ay yung AK-47, sir. What, However, sir, what about the confiscation and revoke yung kanyang 45 caliber pistol? Yun po, sir, ongoing po yung Well, nag-request na po tayo, siguro sir, ma'am, ng- kung ongoing bureaucratic inefficiency, diretso na po kami ma'am. We have to go as far as kay Chief PNP and siguro diretso po dun sa Regional Director po ng Region 4A and at the same time sa Provincial Director to siguro at this point in time, he needs to surrender that. Kasi kitang-kita po paggagamit. This person does not and should not be given any license to possess or ito'y permit. I don't care. Yes, sir. Sa itsura lang nito, mukhang matapang lang. Pag nakabaril, matino, santo, santito. Pag nakainom, demonyo eh. Ma'am, siguro ma'am, unahan nyo na kami. I know that you're acting. Thank you so much. Ganito lang po talaga ako ma'am pagdating sa mga community bully. Yes, sir. Ako'y sasabihin ko ma'am, evil triumphs when good men and righteous people as well as law enforcement do nothing. As that's where you did something. But it's not enough. It's not enough. I say, let's go for the confiscation and the revocation of license. It has to be surrendered immediately. Kung nakikinig sa atin yung Campo Crame. And at the same time, si Chief PNP, si General Nartates, the Regional Director, papasok na po ang bitag dito. Iba po kami pag nagtrabaho, ma'am. With that, ma'am, kami nagpapasalamat. Kami po'y nagsasabi lamang sa inyo, maybe you can start doing something and we will coordinate with you dahil papasok na po ang bitag. Ito po'y hindi lang po kami pambansang sumbungan, National Grievance Desk na po kami. Pag sinabing grievance, may hinaing doon sa pang-aabuso na binigyan ka ng pribilehiyo pero ginamit mo sa hindi tama, paglabag sa batas, papasok na po Yes, kami sir. dyan. Ma'am, ha? Thank you so much, ma'am. Mabuhay po kayo. Thank you, sir. Thank you po, sir. Alright. So, ito po ang aming ginagawang pagbo-broadcast. Kami nagpapasalamat po at magiging professional kami. Pero, bakita-kita siya, itong lintik na mukha nito. Other some po yung situations where balita ko may ginagawa naman daw ating pulis natin. Ano pong findings ninyo rito? Nagbigay ba kayo ng search warrant? Kumuha ba kayo? Siya ba'y may LTAF ba siya ng AK-47 and caliber 45 sa... Pwede po namin imbestigahan sa Campo Crame po yan, ma'am. Ano po Yes, sir. nakita ninyo, ma'am? Yes, sir. Bali, sir, ganito po yung result po ng ating investigation, sir. Yung unang incident po, sir, na napanood po kanina, sir, Aha. yun po ay may complainant po yun, sir. At nakapagsampa din po tayo, sir, ng kaukulang kaso, sir, na 3 counts ng grave threats with the use of firearms, sir, at saka po illegal discharge of firearms, sir. Ang update po natin sa kaso na ito, sir, ay maaaring lumabas yung resolution sa first week ng August, sir. Ma'am, ganito lang, Okay, trabaho ninyo. Ma'am, license ba siya to possess AK-47 yung ginamit niya at 45? Anong findings po ng inyong police? Sir, as to dun po sa AK-47 po na hawak niya, na napanood din po na pinapaputok niya, sir, yun po ay wala po siyang lisensya para po mag-possess ng ganong uri ng firearm, sir. Well, yung 45 caliber pistol, meron po po siya? Yes, sir. Meron po siyang kaukulang license to possess yung pong So, kanyang caliber 45, sir. May LTAF siya. Meron ba siyang permit to carry outside the residence? Okay, Meron po, sir. Papasok na po kami rito. We will go as far as Campo Crame para make sure na ito'y mawala sa kanya. Dangerous po siya. Kung sino po nagbigay Yes, sa kanya, may neuro problem siguro. Alam mo, Manny, kung nakikinig ka ngayon, hindi kita pinahihiya. This is not shaming. It's only trying to tell you, you are now a person of interest and I'm interested to see you and meet with you kahit sa lugar mo. Make yourself ready. Huwag mo lang pakitaan ng ibang bagay kasi, nako, may kalalagyan ka. Believe me. Sa pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan.